Drake POV. Nakarating kami sa bahay at magsunod lang ang sasakyan. Gusto magpahatid ni Charmel pero hindi pwede dahil alam ko mas magagalit ang senyorita ko. Talagang pinapasok pa niya sa bahay at pinakilala kay Gob. Tahimik na lang ako na pumunta sa aming kwarto at nauna nang naligo. Pagkaligo ko ay hindi na ako lumabas dahil hindi ko kayang tingnan silang dalawa. Lalo na at bagay naman sila dahil may kaya din ang pamilya ni Jerome. Nanood na lang ako ng TV at ilang saglit ay may kumatok at pumasok. Si inay na tinatawag na akong kumain. Umuwi na ba si Jerome, Nay? Tanong ko at umiling siya. Ano nangyari, anak? Tanong ni inay na umupo sa akin tabi. Nagtampuhan lang, Nay? Naku anak, akala ko ba gusto mo si Agatha? Bakit mo hinayaan na magtampo sa'yo? Gusto ko man sagutin at sabihin ng dahilan, pero ayokong sabihin. Ayaw mo bang sumabay? Tanong ni inay at umiling ako. Nanood na lang ako ng TV. Sabado naman bukas, kahit hindi na ako kumain pa. 2 oras na ako nanood nang pumasok si Agatha. Drake, doon ka matulog sa dati mong kwarto. Sabi ni Agatha at napahinga ako na malalim. Pinatay ko na ang TV at agad nang lumabas sa kwarto niya. Parang naiiyak ako na ewan, kaya lumabas na muna ako para magpahangin. Habang nakatingin ako sa mga bituin ay naluluha ako. Kumayaman lang sana ako at makabili ng kabayo sana ay mamahalin niya ako. Hindi yung gagamitin lang ako tas iba lang din siya mapupunta. Mas masakit yun para sa akin. Hindi na ako kumain pa at pumasok na lang sa dating kwarto ko. Pinatay ko ng ilaw at humiga na ako. Sa ilang taon nakatabi siya sa pagtulog ay nasanay na ako kaya 3:00 ng umaga ay dilat pa rin ang aking mga mata. Lumabas na lang ako at nagkape sa kusina hanggang sa nagising ang ibang kasambahay. Ano pang wala? Tanong ng tagaluto namin parang ang dami niyang bibilhin sa palengke. Anong meron ate? Tanong ko. Si Agatha may mga bisita na darating. Dito daw sila magla-lunch tapos magpipiknik sila sa Batis. Sagot ni ate. Hindi naman niya sinabi sa akin, kaya sigurado ako na hindi ako imbitado. Kumuha na lang ako ng tinapay at maraming tubig. Dinala ko sa aking kwarto at doon lang ako magkulong hanggang sa kaarawan niya. Babalik na lang ako sa bahay namin. Baka hindi na rin ako a-attend pa ng championship. Sigurado ako na nandoon si Agatha at si Jerome ang i-cheer niya. Masasaktan lang ako at baka magkagulo pa. Itinulog ko na lang ang nararamdaman ko na may gumising sa akin. Pagmulat ko ay si inay. Anak, hindi ka pa kumakain mula kagabi. Bakit hindi ka sumama sa Batis? Mga kamag-aral at katimo daw ang basketball team ang kasama ni senyorita. Hindi naman niya ako sinabihan, inay. Sagot ko na bumangon na. Habang kumain ako, tahimik akong pinapanood ng aking ina. Inay, pagkatapos ng kaarawan ni Agatha, babalik na ako sa bahay. Mahinang sagot ko. Bakit naman anak? Konting tampuhan lang naman yun ni Agatha, uuwi ka na? Nay, sa tingin niyo, anong laban ko sa mga manliligaw niya? Seryosong tanong ko at tumayo si inay at niyakap ako. Ikaw ang pinakamabait sa lahat anak, yan ang ilalaban ko. Sagot ni inay na naiyak na rin. Pagkatapos kong kumain, ay dinala ni inay ang aking pinagkainan sa kusina, kaya kinuha ko naman ang dati kong maleta at dinala sa kwarto ni Agatha. Pagpasok ko ay napahinga ko na malalim dahil ang gulo ng kanyang kwarto. Kinuha ko na lang ang mga luma kong gamit at ang mga binili niya ay iniwan ko. Kinuha ko na rin ang ilan sa mga libro na binili ko para may babasahin ako sa bahay. Pagkatapos ay lumabas na ako sa kwarto ni Agatha at bumalik sa dating kwarto ko. Napatingin ako sa aking regalo para bukas. Sana'y magustuhan niya to dahil pinaghirapan kong gawin. Hapon na nang pinuntahan ako ni inay. Alam kong ayaw mong sumalo sa amin, kaya dinalhan na kita ng pagkain mo. Salamat, Nay. Sagot ko na mabilis kumain. Gusto ko sanang itanong kung kinamusta man ako ni Agatha, pero hindi ko na tinanong. Dahil sasabihin naman ni inay sa akin
kung tinawag o kinailangan ng tulong ko. Pagkatapos kong kumain, nagpaalam na din si inay at sinabi ko na wag niyang sasabihin kay Agatha ang aking pag-alis. Agatha's POV. Nanggagalaiti ako sa galit nang makita kong kinukuhanan ni Sharmal si Drake na kasama siya at si Drake naman ay hindi din umilag. Hindi pa niya kasi aminin na mahilig din siya sa malaki ang hinaharap. Sa inis ko, ay kay Jerome ako nagpahatid at niyaya ko na rin siyang sumabay kumain. Anak, si Drake. Tanong ni Daddy. Masakit daw ang ulo, Dad? Sagot ko na lang at pinakilala si Jerome. Kilala din pala ni Daddy ang mga magulang ni Jerome, kaya masaya ang aming kwentuhan. Hanggang sa niyaya ko silang lahat na mag-picnic kami sa Batis bukas. Gabi na nagpaalam si Jerome at pumasok na rin ako sa aking kwarto. Nadatnan ko si Drake na naglilibang sa panonood, kaya sa inis ko sa kanya, dahil nagpahawak siya sa braso ay pinatulog ko siya sa dati niyang kwarto. Tahimik lang siya na parang baliwala ko sa kanya, kaya pagkalabas niya ay sa mga gamit ko ibinunto ng inis ko sa kanila ni Sharmal. Napagod ako at nahihirapan na huminga. Agad kong kinuhang aking inhaler at nakaupo sa sahig na pinakakalmang aking sarili. Sabay ng pagsinghot ko sa aking gamot. Nang okay na ako, ay mabilis ako naligo at inalis ang mga una na ginamit ni Drake. Pagkatapos ipinilit ko matulog, ay kinabukasan ay maagang dumating ang mga katim ni Drake kasamang kanilang mga kasintahan. Inibitahan ko sina Daya at Enzo pero ayaw nila dahil mali daw ang ginawa ko. Hindi ko naman kasi masabi sa kanilang gusto kong gawin namin ni Drake ulit at tinanggihan ako. Alam ko naman na nasarapan siya, pero bakit ayaw niyang ulitin? Masaya silang lahat na naligo sa Batis. Hindi ako naligo dahil si Drake lang ang gusto kong makakita sa legs ko. Mababait man ang mga ito, pero hindi sila masyadong kilala. Agatha, hindi ka ba maliligo? Ang sarap ng isda. Sabi ni Jerome na basang-basa na tumabi sa akin. Inubo kasi ako kagabi. Pagsisinungaling ko. Sila na ang nag-ihaw sa mga nahuli nila at ang mga dala naming pagkain ay hinanda ko na rin. May mga nagpakilala sa akin pero nakalimutan ko ng mga pangalan. Tahimik lang ako na pangiti-ngiti. Pero kapag naalala ko kung paano magpaubaya si Drake na hawakan siya ni Sharmal, ay nainis ako. Hapon na nang umuwi ako. Pagod na pagod ako dahil nilakad ko talaga. Ayoko naman magpabuhat kay Jerome kanina. Pagkaalis nila ay halos hindi ko maihakbang ang aking mga paa. Nagpatulong ako sa isang kasambahay namin na tulungan niya ako maligo dahil hindi ko kaya. Tinanong ko kung lumabas si Drake at ang sabi ay nagkulong lang sa kwarto. Gusto ko man siyang puntahan sa kwarto niya ay hindi na kaya ng aking mga hita at paa. Sinubukan ko siyang tawagan pero nakita kong cellphone niya sa kwarto ko na tumutunog. Natulog na lang ako at plano kong late na magising dahil magpupuyat ako sigurado sa aking kaarawan. Nagising ako sa halik at yakap ni Daddy. Good morning anak, happy birthday! Bati niya sabay inabot ang isang maliit na box sa akin. Thank you Daddy, antok pa ako? Sagot ko na humiga ulit. Hindi mo man lang i-open ang regalo ko? Parang may pagtatampo sa boses niya, kaya bumangon ako ulit at binuksan ito. Isang kwintas ang bigay sa akin ni Daddy. Daddy, every year na lang kwintas ang regalo mo? Nakasimangot na sabi ko at natawa siya. Anak, galing to sa mga ninuno natin. Ipapasa mo din sa magiging anak mo na babae. Ganun ba, Dad? Masayang sambit ko. Anak, bakit kayo nagkatampuhan ni Drake? Tanong niya na umupo na sa aking kama. Nothing, Dad. It's just a small thing. Kaarawan mo ngayon. Hindi maganda na may katampuhan ka. I know, Dad. I will talk to him later. I just want to sleep more. Sabi ko na humiga ulit sa aking kama. Kinulit ako ni Daddy kaya bumangon na lang ako at nagsipliyo. Nakapantulog pa akong pinuntahan ng kwarto ni Drake pero pagdating ko ay wala na siya kaya mabilis akong pumunta sa kusina. Yaya, si Drake? Tumulong na magleksyon ng mga baboy anak.
Sagot ni Yaya at binati na rin ako sa aking kaarawan. Malayo ang katayan ng mga hayop at masakit na sa balat ang tama ng araw, kaya napagpasyahan ko na hintay na lang si Drake. Pero hapon na at may ilang mga bisita nang dumating ay wala pa siya. Dumating na rin ang mag-aayos sa akin, kaya naligo na ako. At pagkatapos inayusan na ako at isinuot ng aking damit. Ang ganda ng anak ko, mana sa akin. Dinig ko na boses ni Daddy mula sa pintuan. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Si Drake, Dad. Nagbibihis na anak kasama si Enzo. Sagot ni Daddy at ilang saglit ay dumating na rin si Daya na dumiretso sa kwarto ko. Halata sa mukha niya na kinakabahan to. Laban o bawi? Natatawang tanong ko. Laban, fight! Sagot niya at nagtawanan na kami. Bumalik si Daddy at inilalayan niya ako lumabas. Harapan mismo ng bahay magaganap ang aking kaarawan. Agad akong napayakap kay Daddy dahil ang ganda ng mga dekorasyon ng mga peking kabayo. Thank you, Daddy. Sambit ko na napayakap sa kanya. Tinawag ako ng MC na umupo sa stage at nagpalakpakan ng mga tao na makita ako. Masaya akong kumaway sa kanila pero hinahanap ng aking mga mata si Drake. Napasimangot ako dahil hindi ko makita to. Agad na nag-umpisa ang program at si Daddy ang unang kasayaw ko. Nakayakap lang ako sa kanya at naiiyak dahil naalala kong aking ina. Your mom is very happy to see you. How you grew up so beautiful, anak. Daddy, hindi ko makita si Drake. Bulong ko. Anak naman, nagdadrama ako dito. Si Drake naman ang hinahanap mo. Sabi niya at sumimangot ako kaya natawa na siya. Sumunod na ang mga basketball team na may hawak na bulaklak at ang pinakahuli sa kanila ay si Jerome. Ang ganda mo, Agatha. Sabi niya na nakatitig sa akin kaya nailang ako. Thank you. Ang nasabi ko lang. At kung pwede, ay tapusin na siya dahil si Drake na ang susunod. Nakahinga na ako ng maluwag dahil tapos na at kitang-kita ko si Drake na parang balisa. Sigurado ako na kinakabahan siya. Lumapit na siya sa akin at agad na binigay ang isang rose kasabay ng isang regalo. Agad ko itong binuksan at isang kwintas na gawa sa mga pinatuyong maliliit na bulaklak na iba-iba ang kulay. Can you please help me to wear it? Sabi ko na tumalikod na sa kanya. Napangiti ako nang nakasuot na siya at agad na akong yumakap sa kanya. I miss you, Drake. I'm so sorry naging brata naman ako. Bumalik ka na sa kwarto ko, please. Hindi ni Drake ako sinagot pero naramdaman ko ang paghigpit ng kanyang yakap. Dinig ko na nagbubulungan ang mga tao dahil akala nila si Enzo ang boyfriend ko. Napatingin ako sa mga magulang ni Enzo at parang kinakausap ito. Naawa naman ako sa aking kaibigan kaya medyo lumayo ako kay Drake. Tinitigan ko na lang siya at sana inakuha niyang gusto kong ipahiwatig. Natapos na kami ni Drake at si Enzo na ang panghuli. Masayang sinalubong ko siya ng yakap at hinalikan ako sa pisngi. Tinanggap ko ito at masayang nagpalakpakan na ang mga magulang ni Enzo. Ewan ko ba sa kaibigan ko na to? Kung kailan niya aaminin sa kanyang mga magulang na beke siya. Masaya ang celebration ng aking kaarawan. May mga nagdala ng light drinks at pinayagan ako ni Daddy na uminom. Anak, take care of Agatha. May pupuntahan lang kami ng inay mo. Dinig ko na nagpaalam ni Daddy kay Drake. Si Enzo at Daya ay nagpaalam na dito sa bahay matutulog. Ilan sa mga katim ni Drake ay naiwan at isa na si Jerome. Nagpaalam ako kay Drake na magpapalit lang ako ng damit. Isang simpleng dress ang sinuot ko at ang regalo ni Drake inilagay ko sa aking vault. Lumabas na ako sa aking kwarto at nakisali na sa inuman. Hindi uminom si Drake kahit ilang beses siyang pinilit. Hanggang tubig lang siya. Ang dahilan niya ay minor pa lang siya. Agatha, may asma ka. Paalala ni Drake sa akin. Oo, titikman ko lang. Bulong ko at ininom ang maliit nilang tagay. Bilib ako sa mga kasama naming iba
dahil hatang kaya nilang uminom ng magdamagan. Drake's POV. Pagkakita ko kay Agatha na lumabas, ay nahiya ko sa aking sarili, kaya mabilis akong bumalik sa aking tinutulugan. Inayos ko mabuti ang formal ko na damit at ang aking buhok. Napaganda niya talaga. Tiyak na babagay sa damit niya ang regalo ko sa kanya. Hindi na muna ako lumabas dahil ayokong makita na may kasayaw siyang ibang lalaki. Bakit pa kasi nausong 18 roses? Umupo na muna ako at pumasok si inay. Nagulat ako sa kanyang itsura. Mas gumanda ito at parang dalaga. Inay, ikaw ba yan? Okay na anak, ito yung binili ni Agatha noon. Bagay na bagay, Nay. Dapat mag-dress kayo lagi. Sumakto lang sa inyong iksi ng damit. Hindi ba malaswang nakikita ang kalahating hita ko? Nay, sa labas makikita ninyo na halos ipakita na nilang kanyang kaluluwa. May cardigan naman kayo, kaya okay na okay sa akin ang suot mo. Salamat anak. Bakit ka pala nandito? Ayoko makita na isinasayo si Agatha ng ibang lalaki. Napangiti si inay sa sinabi ko. Mabuti pang lumabas ka na anak. Mamaya hindi mo maisayaw si senyorita. Mas lalo magtatampo sa iyo yon. Mabilis naman akong tumayo at lumabas na kami ni inay. Sakto na si Jerome ang kasayaw ni Agatha. Kahit sa bewang lang to nakahawak at malayo ang kanilang katawan, nakadama pa rin ako ng selos. Sa wakas ay tapos na sila, kaya agad kong kinuhang isang rose at lumakad na. Sobrang lakas ng kaba ko dahil habang lumalapit ako ay mas lalo siyang nagumaganda. Sumasalubong si Agatha sa akin at agad na niyakap ako, kaya sumaya ng pakiramdam ko lalo na humingi siya ng sorry. Masaya kong ibinigay sa kanyang aking regalo at sa mas ikasinaya ko pa dahil agad niyang pinasuot. Tama nga ako, bumagay sa kanya ang kwintas na ginawa ko. Ang sarap sa pakiramdam na yakap ko siya, pero naramdaman ko medyo lumayo siya sa akin. Nakuha ko naman ang gusto niyang iparating, kaya pasimpleng hinaplos ko ang kanyang balakang. Hanggang sa natapos ang selebrasyon at kami na lang ang natitira kasamang mga katim ko. Remember, championship bukas. Paalala ko sa kanila dahil bago umalis si coach ay kinausap niya kung bantayan ng mga to. Alam namin Kap. Konting inom lang naman, pampagana. Sagot ng isang katim habang akbay ang girlfriend. Sa sala na sila nag-inuman at ilang saglit inagpaalam si Gob na lalabas lang sila ni Itay. Itatanong ko sana kung saan sila pupunta, pero paglingon ko ay wala na sila sa akin ni Coran. Nagpalit din ng damit si Agatha. Pag upo niya, ay agad kong inilagay sa hita niya ang maliit na unan para matakpan ang kanyang hita. Habang nagkukwentuhan ang lahat, ay lagi silang nagbubulungan ni Daya. Si Enzo naman ay nakadami na ng inom at ang ilan sa mga katim ko ay may tama na rin. Hindi bale at hapon naman ang championship. Pagkatapos ng laro ay saka na ko uuwi at magpapaalam ako na mabuti kay Agatha. Babalik din naman ako. Gusto ko lang mabisita ang puntod ni Lola. Nahihilo na ako. Sabi ni Enzo, halika, ihatid na kita sa kwarto. Alok naman ni Daya. Inalalayan niya tong tumayo at umalis na sila. Drake, nahihilo na din ako. Bulong ni Agatha. Kayo, saan kayo matutulog? Tanong ko kay Jerome at dalawa pa na katim namin. Ang mga iba'y umalis na kasama mga girlfriend nila. Dito na lang kami sa sofa. Malaki naman, kasya kami dito. Sagot ni Jerome na nahiga sa kalasingan. Napatingin ako sa orasan, mag-aalas 12 na ng hating gabi. Konti lang ang nainom ni Agatha dahil ako ang naglalagay sa kanyang baso. Halos 2 patak lang to kada tagay niya. Pero dahil unang beses niyang nakatikim ng alak, ay para natamaan agad. Binuhat ko na lang si Agatha at pagdating sa kwarto ay gusto niyang maligo dahil amoy alak daw siya at maaalis ang inilagay nila sa kanyang mukha. Sinamahan ko siya sa banyo at tinulungan ko siyang alisin ang kanyang damit. Sa magandang mukha lang niya ako nakatingin dahil baka matukso. Inalalayan ko siyang pumasok sa shower
at hindi ko sinasadya na napatingin sa akin mabilog at makinis sa pang-upo. Napalunok ako na napatingin sa mukha ni Agatha na nakaharap na sa shower. Ang hot niyang tingnan, lalo na at dumaloy ang tubig sa pagitan ng kanyang mga hinaharap. Nayoko agad ako at inayos ang pants ko na naninikip. "Drake, please clean my face at ayoko basain ang buhok ko," sabi ni Agatha habang nakapikit. Kaya kinuha ko ang kanyang shower cap. Nabasa na ako nang itinali ko ang kanyang buhok, kaya napagpasyahan ko makisabay na rin. Lalo na at nililisan ko ang kanyang mukha. Inalis ko na din ang aking damit maliban sa boxer ko. Pagpasok ko'y agad na yumakap si Agatha sa akin. Umigting ang aking mga paa na maramdaman ko ang malambot niyang labi na humahalik sa akin. "Agatha, tumingala ka at sasabunan ko mukha mo." Utos ko, tumingala naman siya pero nakanguso ang mapula niyang labi. Napangiti na lang akong inalis ang mga nilagay nila sa kanyang mukha at pagkatapos ibinanlawan ko na to. "Drake, hindi mo pa sinabon yung katawan ko," sabi ni Agatha na ikinabigla ko. "Ito ang sabon, Agatha." Sagot ko sabay abot sa sabon pero nabitawan niya to kaya kailangan kong pulutin. Hindi ko noon pwedeng ipikit ang mga mata ko kaya nahagip ng mga mata ko ang makinis siyang hita. Nabitawan ko ulit ang sabon. Hindi ko napigilan ang sarili ko na halikan to at hindi lang isa kundi maraming beses. Tao lang din ako na matutukso, lalo na kung mahal kong hubad sa aking harapan. Pinatay ko na ang shower at binuhat si Agatha. Mainit kami naghahalikan habang buhat ko ang maganda kong si Agatha. Dahan-dahan ko siyang pinahiga at paghalik ko ulit ay mahimbing na ang kanyang tulog. Napangiti na lang akong hinalikan ulit ang kanyang labi at umalis na sa kanyang ibabaw. Kinumutan ko na muna siya at mabilis akong pumunta sa banyo. Pagkatapos ipinatay ko ng ilaw at tumabi kay Agatha. "Drake, wake up! Help me! I don't know what to do." Pagmulat ko ay si senyorita na parang galing sa pag-iyak. Napabalikwas ako ng bangon at suot ko pa din ang damit ko kagabi. Naalala ko inatake siya ng kanyang asma. "Ano nangyari, Agatha?" Tanong ko nang humagulhol na siya ng iyak. "Tulungan natin si Daya, please," sabi niya at pagtingin ko sa orasan 5:00 pa lang ng umaga. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.